Alam niyo yung budget ay malawak at matagal ang proseso. Dumadaan sa mga pagsusurian ng Kongreso at Senado matapos isumite ng Executive Department ang proposed budget. Every year po yan. So, panibago naman itong batikos na ginagawa ng mga Duterte at ito maaaring pagsabotahe dahil kasi yung budget for 2025 ginagamit na. Pero pinadideklara nila na illegal daw ito dahil mayroong mga blanco. Eh, talaga pong dyan sa mga, kasi yung nakuha ako, ang tingin ko rito, itong nakuha ni Ungab na dokumento, mga draft lang ito doon sa draft report ito ng BICAM. Kasi yung BICAM... Tignan mo sinasabi nito. Draft report yan, nakapirma sila, draft yan. Sasabihin mo, may draft na ba kayo dyan? Halika rito. O, sabi ni Tamba, may draft na ba tayo? Mga ulugo, mga ulol, may draft na kayo? O, halika kayo, pirma na, kahit draft lang, ganoon. Paano ka maniniwala sa isang vlogger na ganito? Paano ka na maniniwala sa isang inaano niya yung impormasyon na mali? Mali po yan. Huwag po tayo magbigay ng impormasyon na mali. Dito mga reaksyon, itong, ano ba to, anong pangalan nito, yung Magdalo, pagka natin. Ako po si Eugene Gonzalez ng Magdalo. Oo. 21 years ago, ginising namin kayo. Oo. Yung gabi yun. Perwisyo Sa kayo. Magdalo, ginising namin kayo. Oo. Nandito na naman kami, ginigising na naman Putang namin nang kayo. Okay lang ba yun? Hindi! Hindi! Wala! Ay, halika na ito. Bitbitin mo nga itong Eugene na ito palabas dito. Pero ito, pumunta po talaga sila sa hotel. Hindi po sila ng mutiny. Pumunta sila sa palengke, yung medyo mabaho. O kaya pumunta sila sa bundok o nag-mutiny sila sa daan, nag-mutiny sila sa, alam nyo na, sa mga masangsang na lugar. Talagang pinili pa ng mga bulol na to, yung hotel, yung matutulugan nila masarap, yung may kumpletong pagkain, may breakfast, may lunch, may dinner. Kaya pag kayo ay nag-mutiny, kayo ay nag-alsa laban sa gobyerno, kailangan maghanap kayo yung 5-star hotel. Diba? Dahil hindi kayo sanay sa labanan, sa tunay na labanan. Trililing! Ano ba ang tunay na labanan ng sinabak mo? Yung mutiny mo? Gago! Di ba mga kareaksyon? Oh, saang mutiny ka nakipaglaban? Diyan sa mutiny lang sa hotel? Di ba? Wala ka nga sa kalingkingan ni Bato de la Rosa, nakipagbakbakan talaga siya sa bundok eh. Di ba mga kareaksyon? Pagkatapos na nag-mutiny doon, nakulong, naging senador pa. Di ba? Alright, Reaction TVPH, nagbabalik po, reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction. Mantakin ninyo ha. Mantakin ninyo, merong isang vlogger na taga-depensa ni Bobong Marcos at ni Tambaluslos na isang masasabi kong vlogger na pinatalsik sa isang istasyon. Mga ka-reaction, kailangan po nating reaksyon na ng vlogger na to dahil baka may matangay po siya sa kanyang maling mga impormasyon na kinakalat sa social media. Pero po, bago po natin talakayin ng isang vlogger na ito, mga ka-reaction, ay huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe, like at i-share ang ating video. Ayan po ang ating silver play button, nakasulat po dyan ang pangalan ng ating Pangulong Duterte. Reaction TVPH. Thank you, President, Mayor Duterte. Ayan po mga ka-reaction, nakasulat po dyan sa silver play button na kung saan may 4 months pa lang po tayo sa ating channel bilang isang political vlogger ay umabot na po tayo na tinatawag na road to 400,000 strong subscribers na po tayo mga ka-reaction. Pero meron po tayong bagong target, yung pong gold play button. Kaya kung makikiisa ka at sasamahan mo ako sa isang misyon na makuha po yung gold play button, ay mag-subscribe ka na dahil dadalhin po natin yan sa Davao at ibibigay po natin bago po ang eleksyon ngayong 2025. Ayan na po, ito na po. Meron nga isang vlogger mga ka-reaction na talagang pinagtatanggol po niya si Bobong Marcos at ang bangag na administrasyon na to. Base po doon sa mga revelasyon ng ating Pangulong Duterte na maraming mali at illegal na nangyari doon sa tinatawag nating 2025 national budget.
At bago po natin diretsuhin talakayin yung vlogger na yun, mga ka-reaction, na ayaw kong malaso ng isip ng mga sambayan ng Pilipino na wala daw paglabag sa batas o walang pagkakamali. O marami po siyang explanation na Supreme Court lang ang pwedeng bumara o umatol na mali yung 2025 national budget. Anyway, mga ka-reaction, umpisahan po natin dito sa video na ito. Wala ng bisa at hindi raw dapat ipatupad ang magit 6.3 trillion pesos na 2025 national budget ay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napuna kasi niya at ng isa pang mambabatas ang umano'y mga blanco sa hawak nilang kopya ng BICAM report ng budget. Nakatutok si Jonathan Andal. Matapos pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos noong December 30 ang lagpas 6.3 trillion peso 2025 national budget, pinuna ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anyay mali sa pambansang budget. Batay sa sinasabi niyang kopya ng BICAM report na hawak niya. Ito yung mga blanco. Hindi mo na nagpas ilo with blank. Sinabi niya ito sa special episode ng podcast na Basta Dabawenyo na naka-upload sa YouTube channel ng anak niyang si Davao City Mayor Baste Duterte. Kasama rito ng dating Pangulo si Congressman Isidro Ungab ng 3rd District ng Davao City na naging chairman ng House Appropriations Committee sa administrasyon ni Duterte at Benigno Aquino III. Si Ungab daw ang nakapansin sa 13 pahina sa BICAM report ng 2025 budget na may mga blanco o patlang sa halaga ng nakalaang pondo. Gaya raw ng pondo ng National Irrigation Administration o NIA at Philippine Coconut Authority o PCA. Karamihan daw sa mga may blanco nasa pondo ng Department of Agriculture, gaya ng sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, small-scale irrigation projects, at agricultural machines, equipment, and facilities. May blanco rin daw sa unprogrammed appropriations. This is the first time that I saw a bicameral conference committee report na may mga blanco. Na-shock nga ako. Makikita natin na defective yung BICAM report. At bakit pinirmahan ng members? So the House and the Senate ratified defective BICAM report. In other words, apektado yung ating GAA. Para ka nag-issue ng check kanya ng blanco to. Ano yung sabihin? Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor? Anong kalokohan ng naisip ninyo niya? Dahil dyan, sabi ni Duterte, walang bisa ang 2025 national budget kaya hindi raw ito dapat ipatupad. I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or recall the budget and demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. That is falsification of law. Perjury yan or whatever criminal action. You can all go to jail for that. Kung akong tatanungin, iakyat na yan dapat sa Supreme Court kasi napirmahan na ng Presidente. Posible raw sumama si Ungab sa mga petitioner na hihilingin sa Korte Suprema na ideklarang invalid at unconstitutional ang 2025 budget. Sa ngayon, inihahanda na raw ng mga abogado ang isasampang reklamo tungkol dito. Hiningan na ng reaksyon ng GMA Integrated News ang Malacanang pati ang liderato ng Senado at Kamara para kumpirmahin kung ang kopya na hawak nila Duterte ang ipinasa at pinapirmahan sa Pangulo. Pero wala pa silang tugon. Matatandaang na-delay ang pagpirma ni Pangulong Marcos sa national budget dahil kinailangan daw ang mabusising pag-review dito. Sa pinirmahang national budget, vinito o hindi inaprobahan ng Pangulo ang 26 billion sa DPWH at 186 billion sa unprogrammed appropriations dahil hindi raw akma sa mga prioridad na programa ng kanyang administrasyon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok. Alright, maraming salamat naman sa GMA Integrated News. Finally, binabalita po ang mga hinahing ng mga Duterte sa mga mainstream media. Para yatang nakakaramdam na po itong mainstream media.
Nakakaramdam na po yata itong mainstream media na kung saan alam nyo na, pag ganyan na ang sitwasyon ng tugtugin, ay merong gumuguhong isang palasyo. Palasyo po yan ng mga magna at saka mga korap, mga mambubudol at saka mga magna. Mangga, magna, korap, budol, sama-sama po sila. Mga ka-reaction, mantakin ninyo yung lahat ng mga revelasyon na yan. Shout out po sa mga mainstream media na nagsisimula na pong magsalita patungkol sa katotohanan. Ngayon, tumawag daw po sila sa palasyo, sa Malacanang, walang sagot. Tumawag sila sa, ano ba yan? Tumawag sila, yung telepono ko, may telepono po ako dito. Yung telepono ko po, hindi bayaran to. Mga reaksyon, tumawag daw po sila, sandali lang, inaayos ko lang itong kordon ng telepono ko. Kasi itong kordon ng telepono ko na to, ano ito gold. O, tumawag daw sila sa tumawag sila sa Malacanang, walang sagot. Tumawag sila doon sa Kongreso ba yun? O kay Tamba, wala pa rin sagot, ganoon. Kaya dito mga ka-reaction, makikita po natin dito ang kanilang mga galawan ay akala nila walang isang ungab na babara sa kanila na mag-aaral na dating chairman sa committee sa appropriation. Ungab. Tumatakbo bang senador si Ungab? Tumatakbo sa PDP laban? Kung tumatakbong senador si Ungab at kung hindi pa tumatakbong senador si Ungab kailangan dalhin natin sa Senado sa 2028. Kasi po ang katulad ni Ungab ang kailangan ng gobyerno. Binubusisi, pinag-aaralan ang galawan ng mga kalaban. Marami po sinabi dyan ng Pangulong Duterte patungkol sa kanyang pagbuyangyang o pagbubulgar sa mga yan nga, yung ginawa nilang yan ay pwede raw silang lahat ay makulong. Makulong po, kailangan po silang ikulong lahat. Opo, maniwala po kayo sa hindi, kailangan silang ikulong. Pero dito mga ka-reaction kung marinig natin ang sinabi po dito ni Congressman Ungab. Nasyak nga ako. Oh. Makikita natin na Diba? Nasyak po daw siya, nasyak. Magkakaroon po siya ng isang tinatawag na unconstitutional shock. Dahil sa ginawa po nilang yan, pwede po silang idemanda ni Ungab ng tinatawag na harassment. O kaya yung tinatawag na anong tawag doon, yung magkakaroon ka ng traumatic experience. Na trauma po si Ungab nung nakita niya yung bicameral report na walang numero. Pumirma kayo, mga ungas kayo, walang numero. Di ba mga ka-reaction? Dito talagang makikita po natin dito, wala kayong lusot. Lalong-lalo na ngayon, nagigising na ang taong bayan sa inyong mga kaanimalan. At wala kayong lusot. Wala kayong lusot. Pero ito po mga ka-reaction, isa pa po itong mga to tignan po ninyo itong mga to kung ano po yung kanilang pinaglalaban. Yung pinaglalaban po ng mga to, kung talaga ba yung pinaglalaban nila ay dapat ipaglaban. Mandagin po ninyo ang mga tao na to Ito po. Itong mga tao na to, nagsama-sama sila dahil lamang ayaw nila si Sara Duterte. Pero sa bulok po nilang style, yung bulok po nilang style ay talagang umalingasao. Mantagin ninyo yung pro-Marcos, tsaka pro-Marcos tsaka pro-Dilawan, nagsama-sama po sila. Ayan po. Pro-Marcos tsaka pro-Dilawan po nagsama-sama. Ayan po yung tinatawag nilang mga mga magdalo. Ayan po, magdalo po yan, yung naka-asul na yan. Kasama niya si Castro. Hindi ba
Hindi ba kinakabahan si Castro dito? May isang sundalo sa likod niya? O wala na talagang hiya itong sundalo na to dahil parang ibinenta na ba niya ang Pilipinas sa mga komunista, ganon? Di po ba mga kareaksyon? Ayan po, yan, oo. Di ba? Ano ba yung nangyayari sa computer ko? Kailangan po nating maayos tong computer na to. Ayan o, tingnan po ninyo. Ayan o. Di ba? Ayan o, sino po yan? Ayan o. Mga magdalo kasama po ang mga, alam na natin, K-pop. O, ayan o, Bobong Marcos. O, may pa peace sign pa si Madam. O, mantakin mo yan, Bobong Marcos. Meron ka supporter dyan. Di ba mga kareaksyon? Ayan po mga kareaksyon. O, di ba? O, tapos meron pa dito mga kareaksyon. O, ayan o, pro Kiko naman yan. Mga vlogger na pulpul po ba yan? Mga vlogger na pulpul. Pro Kiko, pro Kiko, pro Marcos, pro Communist. Yan, nagsama-sama po sila. Ayan di ba? Ayan sila Mantagin mo impeach Sara. Si Sara ba yung presidente talaga na impeach Sara? Reserba lang yan mga bulol. I-impeach yung reserva. Di ba? Tingnan nyo. Ini-impeach po nila yung hindi nakalukluk. Ini-impeach nila yung hindi nakalukluk sa posisyon. yung reserbang gulong ang ini-impeach. Pag tinanggal niyo yung reserba, paano? Pag nabangag yung isa, sinong isasalpak ninyo? Isasalpak mo si Castro. Diba? Sinong isasalpak ninyo? Si Kilay. Alam ko na ang isasalpakan ninyo, si Tambaluslos. Tama. Di po ba, pakinggan po ninyo itong magdalo na to. Eugene Gonzalez yata yung pangalan. 21 years ago, ginising namin kayo nung gabi yon. Oo, nanggulo kayo. Nanira kayo ng hotel, mga ulol. Bayani kayo ng mga bulol na katulad ninyo. O sige, 21 years ago na merwisyo kayo ng mga Pilipino. Meron ba nangyari? Wala, sumuko kayo, kinaladkad kayo isa-isa, palabas ng hotel. Di ba? Tapos, nakulong si Trililing. Kasi kasalanan yun eh. Dati ako sundalo, ginising namin kayo. Oo. Nandito na naman kami, ginigising na naman namin Ay, kayo. ayaw namin. Ulitin natin kala nito sikat na dahil nagwala sila. Awkward mutiny tayo, awkward mutiny, labanan natin ng administrasyong Gloria Arroyo, awkward mutiny tayo. Ako'y utusan ni Noynoy, ako'y utusan ng mga dilawan, kailangan wasakin. O, di ba? Balita ko po, dun sa hotel, nagkanakawan ng tuwalya, kubyertos, tinador, punda, ano ba yun, banig, ano ba yun, may banig ba dun? Kasi ano lang tayo di ba? Simpleng tao lang tayo nakabanig. Hindi po tayo nakakutsyon. Pero ngayon medyo nakakutsyon na, di ba? Dati nakabanig, nakapapag, ganun. Pero ito, pumunta po talaga sila sa hotel. Hindi po sila ng mutiny, pumunta sila sa palengke, yung medyo mabaho, o kaya pumunta sila sa bundok, o nag-mutiny sila sa daan, nag-mutiny sila sa, alam nyo na, sa mga masangsang na lugar. Talagang pinili pa ng mga bulol na to, yung hotel, yung matutulugan nila masarap, yung may kumpletong pagkain, may breakfast, may lunch, may dinner. Kayo ay nag-mutiny, kayo ay nag-alsa laban sa gobyerno, kailangan maghanap kayo yung 5-star hotel. Diba? Dahil hindi kayo sanay sa labanan, sa tunay na labanan. Trililing, ano ba ang tunay na labanan ng sinabak mo? Yung mutiny mo, gago. Di ba mga kareaksyon? Saang mutiny ka nakipaglaban? Diyan sa mutiny lang sa hotel? Di ba? Wala ka nga sa kalingkingan ni Bato de la Rosa, nakipagbakbakan talaga siya sa bundok eh. Di ba mga kareaksyon? Pagkatapos na nag-mutiny doon, nakulong, naging senador pa. Di ba?
Dito mga reaction itong ano ba to? Anong pangalan nito? Yung Magdalo. Pagka natin. Ako po si Eugene Gonzalez ng Magdalo. Oo. 21 years ago, ginising namin kayo. Oo. Nung gabi yun. Perwisyo Sa kayo. Sandalo, ginising namin kayo. Oo. Nandito na naman kami, ginigising na naman Putang namin ina kayo. Okay lang ba yun? Hindi! 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 Wala! Ay, halika na ito. Bitbitin mo nga itong Eugene na ito palabas dito sa... Bitbitin mo, yung katulad ng pagbitbit nila kayo, no, kay Treliling, nung binitbit siya, palabas ng awkward mo ito ni. O sige, pakinggan po natin, kawawa naman Pilipino din to kahit papano. Pasensya na po kayo kasi kailangan na nating kumilos. Oh, kilos! Tama yung sinasabi ng mga kaparian, hindi po magkakaroon ng kapayapaan kung walang katarungan. Oo, hindi talaga magkakaroon ng kapayapaan dahil yung mga pari na yan, ang pagkakadesign ng mga yan ba i-impeach ang Vice Presidente o kaya manalangin sa isang nakasaradong silid, manalangin, ipanalangin ng bayan, ipanalangin ng mga pinuno. Diba ganun dapat ang gagawin ng mga pari, maging positive influencer, diba? Dapat ang mga pari na yan, dinadala yung kaluluwa ninyo doon sa langit, diba? Yung isi-share nila yung mabuting balita. O di ba wag yung bangag na balita, yung paring isa dyan, pinagmamalaki pa yata niya na 15 years siyang bangag. Nagkaroon daw pa po siya ng ano tinatawag na yung parang withdrawal ba yun o bumalik siya sa pag-addict. O pustahan tayo, maglagay tayo ng drugs. Doon sa isang silid, ikulong mo yung pari na yan, merong drugs doon, merong foil, merong lighter, lahat po ng pare-parnal niyang kailangan. O, tapos ilagay mo yung burger tsaka chicken joy. O, di ba? Ilagay mo dyan. Tingnan natin kung ano yung mawawala sa dalawa. Di ba? 3 araw niyang kasama yun. O, tingnan natin kung ano yung mawawala sa dalawang yun. Yung bang pagkain o yung drugs. Siyempre, yung drugs itatapon niya. Mawawala nga naman, di ba? Tapos kakainin niya yung burger tsaka yung chicken joy. Di ba? Ganun yun. O, di ba, Father, ganun ang gagawin mo. Itatapon mo yung bawal. Tapos kakainin mo yung masarap. Walang katarungan kung walang pananagutan. Yun! Kaya tayo walang kapayapaan dahil walang paghihilom. Oo, sige. Walang nananagot sa mga kasalanan ng mga nakalipas. Oo. Hindi mo naman kasalanan yun. Huwag mo nang pakialaman. Yung tinatawag mong panghihilom, uminom ka ng antibiotic. Diba? Kayo lang hindi naghihilom kasi kayo mga bitter. Ayaw ninyo yung mga Duterte. Kasi sila'y tunay na mga leader. Naintindihan mo? Oy! Oy! Gonzales, Eugene! bitbitin to, bitbitin. Palabas, bitbitin na, bilis! Kaya kailangan may managot. Oo. Kailangan may ihabla. Tama na. Tayo, Tama na. Tama na, Eugene. Ako po, kayo'y magdalo, mga sundalo. Ang kasama ninyo, mga komunista. Pakitawagan mo nga si General Orlando De Leon. Sandali lang po, tatawagan ko si General De Leon. Hello, General! Oo, kumusta ka na, General? Okay. Okay naman ako dito. Okay naman. Oo, nabasa ko nga yung post mong isa eh. Yung sinasabi mo na, ano ba sinasabi mo dun sa post mo? Oo, yung pinuna mo yung mga pakita ko yung post mo. O, ito po yung post ni, siyempre, hingi muna ako ng permission kay General Orlando De Leon para ipakita ko sa inyo. Ayan po. Ano pong sabi dyan ni, ito, babasahin ko po. Hindi ko po alam, General, kung tama po ito. Ayan po, Saturday, January 18, 2025. So 2 days ago po to, Magdalo Party List and the Communist Terrorists. Hindi ba kayo nahihiya sa mga kasunduhan kayong mga Magdalo Party List? Kaya nyong maghimod sa puwet ng mga kriminal at komunista. Ayan po, binasa ko na po, General. Tama po ba yun? Okay, tama, alright. So ibig sabihin ito pong si
Magdalo Eugene, inihimod niya yung tweet ni, ni Castro, ganun. Ay, nako. Okay. O sige po, General, lagi po kayo mag-iingat, ha? Okay. Sabi po ni General, Sara Duterte, next president daw po. Joke lang po yun. Hindi ko po nakausap si General doon. Pang ano lang yun. Panakot lang yun. Panakot. Tinatakot ko lang sila. Tinatawagan ko si General De Leon. Ganun. Pero minsan talagang kausap ko sila. Kausap ko sa aking panaginip. Anyway, mga reaction yan. Mga magdalo kayo, una nagwala kayo. Namerwisyo kayo sa isang hotel. Tapos, nawala yung mga tinador, kutsara, pinggan, punda, kumot, tuwalya. Nagkawalaan po doon sa hotel. Hindi ko sinasabi magdalo ang kumuha. Malamang kumuha yung mga nilinis, na misplace yun. Ganun. Hindi po ba mga ka-reaction? O dito pakinggan po natin ang isang vlogger na pulpul na dating sinipa ni Kibuloy sa kanyang istasyon at ngayon nagngangawa ang kanyang pinupuntirya mga Duterte. Nung nasa istasyon po siya ni Kibuloy, puring-puri po siya sa mga Duterte. Ngayon yata tama yata yung lagayan tsaka yung kasunduan nila. Mantakin mo, may relo pa siya doon sa kanyang uluhan. May relo Malacanang. Sino nagbigay nun, di ba? Pero anyway, mga kareaksyon, pakinggan po natin, ha? Kasi baka may matangay po, ha? May matangay, ito po. Okay? At sila po yung nag-expose na di umano, ay ito nga yung topic natin eh. Kaya nga ho parang pinag-aaway nila. President Bongbong Marcos, Senado at Kongreso, pinag-aaway ni Duterte. Mantagin po ninyo itong tao na to, no? Kung nasa ustong katinuan, pinag-aaway daw ni Duterte yung presidente at saka Kongreso. Sinabi lang ni Duterte, alam mo, ikaw, matandang vlogger, alam mo, kung ikaw talagang may tunay kang pagmamahal sa bayan, inilabas na nga ni Pangulong Duterte yung kabuktutan, kabugukan na ginawa nila sa 2025 national budget. Meron ka pang apog o meron ka pang lakas ng loob na idepensa yung mga iniidolo mo, dinudiyos mo na mga bangag tsaka magnanakaw. Opo. Meron palang klaseng taong ganito. Ito pakinggan po natin, ha. Pinag-aaway. Parang gano'n ang dating. Kasi sinasabi niya na illegal. Bawal. Yun daw inaproban na budget for 2025. Just imagine, nag-umpisa na po ng January itong 2025 budget. Ang sinasabi ngayon ng kampo ni Duterte, illegal daw. Kaya panggugulo lang nga ba? Panggugulo lang ba itong ginagawa nilang ito? Nag-press conference pa. So talagang hindi lang ho pang karaniwang statement or interview ang ginawa. Nagpatawag pa ng mga media para ho sa kailang conference na isang gabi dyan po sa Davao. Tingnan mo itong bugok na to. Nagpa-press conference daw. Hindi press conference yun. Paano naging press conference yun eh? Ang kausap lang nila doon yung isang vlogger ni Baste. Press conference na yun? O tingnan mo itong mga fake news ng tao na to. Paano naging press conference yun? Meron bang press doon? Wala. Vlogger yun. Katambal yun ni Baste, ni Mayor Baste. Press conference. O tingnan mo itong pangliligaw nito ng tao na to. Kung meron pang lugar to sa impyerno. Diba? Meron kang lugar sa impyerno, huwag kang magalala. Naka-reserve para sa'yo. Mantagin mo yan, press conference daw yun. Hindi press conference yun. At tumarap si dating Pangulong Duterte at saka po itong si Congressman Ongab. Ito, pakinggan ninyo ito. May report yata yung, lumabas na ito sa ibang mga media, Ang GMA7 na isa sa nagbalita rito, kasi meron silang reporter dyan sa Davao, isa naman sa mga lehitimong media organization ng GMA7. At ito yung sinasabi, talagang magugulat ka dito sa mga sinasabi nila. Meron daw blanco. Binito nga, baka yan yung mga binito. Tingnan mo itong tao na doon, Yung binito, 200 billion. Ay, ano ba? Magkano ba yung binito? 100 plus billion.
yung pinakita ni Ungab talagang mamamangha ka. Isang walang laman 100 billion. Yan daw yung binito, yung walang number. Ang usapan dito, matandang pulpul na vlogger. Ang usapan dito, pumirma yung mga kongresista at senador. Kasama yung Diyos mo na walang number. Yun ang problema. At lilinawin ko lang sa'yo, hindi panggugulo ang ginawa ng Pangulong Duterte. Isang paglilingkod sa taong bayan na para hindi ka magago ng mga magnanakaw at ng mga bangag. Di ba mga kareaksyon, ganun yun? Oo. Pati ano nga itong vlogger na to, di ba mga kareaksyon, fake news sa sinasabi niya eh. Nagtawag daw ng press conference ang Pangulong Duterte. Mantagin mo yan, wala namang press nisa doon. Vlog yun eh, vlog. Naintindihan, ikaw ba nagpe-press conference ka ngayon? Di ba nagbablog ka? O, katulad ng ginagawa mo, yung ginawa nila. Grabe itong matandang to eh, no? Di ba maraming binito si Pangulong Marcos kasi nga parang may insertion at may mga kaduda-dudang naisingit ang Kongreso at Senado. Kaya binito. Ngayon, sinisilip ngayon ng kampo ni Duterte, illegal daw ito, may mga blanco-blanco dun sa committee report ng bicameral conference nga na nagsagawa between Congress and Senate. Pakinggan niyo ito report na ito. Matapos pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos noong December 30 ang lagpas 6.3 trillion peso 2025 national budget, pinuna ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang si Davao City Mayor Baste Duterte ng pondo ng National Irrigation. The Senate ratified and all go to jail for that. Yan ang sinasabi ng kampo ni Duterte. Illegal daw yung budget for 2025. Pero, well, kaya nga sabi ko parang pinag-aaway nila. Kasi tinatawagan niya ng pansin ng Kongreso na huwag daw pumayag dito. Hindi talaga niya alam ang kanyang pinagsasabi, mga kareaksyon. Alam mo, ang utak ng tao na to, mga kareaksyon eh. Alam niyo bakit ako nagre-react sa sinasabi niya? Kasi baka may isang Pilipino dyan na mapaniwala niya. Kailangan reaksyonan natin to eh. Kasi baka mayroon tayong mga kareaksyon dyan na marinig. Alam ko naman mga malulupit kayong mga Duterte supporters. Wala ni isa sa inyo. Pero hindi mo talaga matatanggal na minsan isang tao, dalawang tao ang mabudol nito at mapakinggan siya, ay baka matangay siya sa kanyang mga sinasabi. Pinag-aaway, walang pinag-aaway ang Pangulong Duterte. Hindi mo naintindihan. Pumirma sila sa isang batas na hindi kompleto at walang numero. Naintindihan mo yun? Wala. Ibig mo pa sabihin, nakita mo na yung kamalian ng gobyernong ito, hindi ka magsasalita. Di ba? Yan ang ginagawa mo ngayon. Dinidepensa mo yung mali, dinidepensa mo yung Diyos mo. Alam niyo yung budget ay malawak at matagal ang proseso. Dumadaan sa mga pagsusurian ng Kongreso at Senado patapos isumite ng Executive Department ang proposed budget. Every year po yan. So, panibago naman itong batikos na ginagawa ng mga Duterte at ito maaaring pagsabotahe dahil kasi yung budget for 2025 ginagamit na. Pero pinadideklara nila na illegal daw ito dahil mayroong mga blanco. Eh, talaga pong dyan sa mga, kasi nakuha ako, ang tingin ko rito, itong nakuha ni Ungab na dokumento, mga draft lang ito dun sa draft report ito ng BICAM. Kasi yung BICAM... Tignan mo sinasabi nito. Draft report yan, nakapirma sila, draft yan. Sasabi mo, may draft na ba kayo dyan? Halika rito. Sabi ni Tamba, may draft na ba tayo? Mga mga ulol, may draft na kayo? Halika kayo, pirma na, kahit draft lang, ganoon. Paano ka maniniwala sa isang vlogger na ganito? Paano ka na maniniwala sa isang inaano niya yung impormasyon na mali? Mali po yan. Huwag po tayo magbigay ng impormasyon na mali. Ano yan? Deception yan. Ano yan? Pangahalay sa kaisipan ng taong bayan ng lalim. Eh. Pambubudol ang ginagawa mo, tandang vlogger. Pagyan po natin. BICAM, pag sinabing BICAM, Bicameral Conference Committee between Congress and Senate. Alam namin. Posisyon yan.
sa pinangunahan niya ni Speaker Romualdez, saka yung chairman ng Committee on Appropriation ng Kongreso at yung mga member. Tapos sa kabilang side, Senate President, chairman ng Committee on Finance, tapos yung mga majority leader, both Congress and Senate, nagsasama yan sa isang kwarto. Yun yung bicameral conference meeting. Doon binabalangkas yung proposed budget. Finally, pagpapaina nila, yung Congress version, Senate version. Anak ng toko, alam namin yan. May mga ng committee report or kasi bago sinumiti sa Malacanang, merong final report ang Kongreso at Senado, i-imprenta yan bago pirmahan ng Pangulo kasi pagka may batas, may proseso na. Teka lang mga kareaksyon, itigil na natin mapakinggan ng tao na to. Ang sinasabi po kasi niya, pinag-aaway ni Pangulong Duterte ang Kongreso at ang Presidente. Hindi niya pinag-aaway. Ang ginagawa niya, sinabi lang niya, bakit gumawa kayo ng batas na kulang? Bakit pumirma kayo sa isang report o sa isang batas na wala namang numero? Yun. Mali yun. Mali daw yun, sabi ng Pangulong Duterte. Lawyer ka. Putang na. Hello, President. Tatawagan ko lang si... Hello, President. President Duterte, si Reaction TV PH po ito. Kumusta na po kayo? Alright. May balita po kasi sa social media na pinag-aaway ninyo yung Presidente at Kongreso. Opo, pinag-aaway niyo daw. Nanggugulo daw po kayo, nanggugulo. Nanggugulo daw. Yung isang vlogger na tinadyakan ni Kibuloy dun sa istasyon niya. Oo. Bayaran? Sinong bayaran? Okay. Bayaran. Bayaran na ng tubig ngayon tsaka ilaw. Okay. Bayaran na daw po ng tubig tsaka ilaw. Huwag kong kakalimutan. Okay, Mr. President, gusto ko lang ipaalam sa iyo na meron nagkakalat na fake news na pinag-aaway ninyo. Hindi nyo pinag-aaway. Okay. Anong gagawin natin sa kanila? Alright. Ang gagawin daw po natin sa kanila, doon sa ginawa nila sa Supreme Court na magkita-kita. Okay? Maraming salamat, President. Okay, ingat po kayo yung maintenance ninyo, vitamins and minerals, tsaka yung pagkain ninyo, dahan-dahan lang basta lang, yung masustansya. Okay? Alright? Okay po. Alright. Thank you. Ingat. Hindi ko po kausap ang Pangulong Duterte doon. Kunyari lang yun. Anyway, mga ka-reaction, ano po masasabi niyo sa ating reaction video ngayon? Na kung saan merong kumakalat na fake news na katulad po ng vlogger na to na kailangan ay mapaalalahanan po ang taong bayan na ang mga ganitong mga klaseng vlogger ay dapat mag-ingat po. Baka ma-Gcash kayo dyan, tsaka yung humihingi siya ng ganun. Di ba? May mga ganun vloggers eh. Yung kinukutsa nila yung ibang vloggers na nangihingi ng Gcash, nangihingi ng pakulay-pakulay dyan sa kanilang mga live, ginagawa rin naman. Di ba? Kaya ako, mga ka-reaction, maraming salamat sa mga nagpakulay, maraming salamat sa mga nag-members, maraming salamat sa mga nag-subscribe, at maraming salamat sa mga magsasubscribe pa lang. Ngayon, magsasubscribe pa lang. Anyway, mga ka-reaction, maraming salamat muli sa pagsama ninyo sa ating reaction video. Huwag ninyong kakalimutan, Duterte, syukran. Kilala niyo po ba yung vlogger na yun? Paki-comment nga sa comment section. Manong vlogger, pag nag-vlog ka naman, ayusin mo, wag yung ganyan. Hindi maganda sa sa kalusugan mo.